Nagsisimula ang kwento mula sa isang nayon na nasa kabundukan na kung saan, patuloy ang pag-atake ng isang S-rank na Fenner kaya't ginugol nila ang lahat ng kanilang ipon upang umupa ng isang SS-rank na pangkat upang talunin ito. Ang mga miyembro ng Flaming Dragon Fang ay ilan sa pinakamalalakas na adventurer sa mundo, bawat isa ay may kani-kanilang natatanging lakas. Subalit sa puntong iyon ay naroon si Kurt na ang tanging magagawa lamang ay ang mga gawaing bahay kaya't nagtago siya sa likod ng isang pader upang hindi masaktan, kaso si Kurt ang unang inatake ng Fenner pagdating nito kaya't siya'y tumilapon, at ang iba pang miyembro ng pangkat ay naghandang makipaglaban. Inutusan ni Gould si Bandana na pigilan ang Fenner kaya't inilabas niya ang kanyang wire at iginapos ito, ngunit isang segundo lang at nauntog ng Fenner ang kanyang likod sa pader at karaniwan. Si Bandana ay mananatili na lang sana sa wheelchair habang buhay pero dahil kasama nila si Marfais, siya'y nagamot agad sa loob ng ilang segundo at bumalik sa pagharap. Ginamit niya ang isang puno para maging angkla sa lupa at binigyan si Gould ng pagkakataon na asintahin ang ulo ng Fenrir kaya't tumalon siya at inatake ito gamit ang kanyang mahiwagang espada. Tuwang-tuwa ang mga taga-nayon sa pagkatalo ng Fenrir kaya't naghanda sila ng piging para sa pangkat kahit halos wala na silang pera. Subalit lubos na ayaw ni Gould sa pagkaing pangmahirap at inutos niya kay Kurt na maghanda ng maayos na pagkain para sa kanya, at hiniling ni Bandana na gumawa siya ng isang espesyal dahil ito na ang huling araw na makakakain sila ng luto ni Kurt. Hindi naintindihan ni Kurt ang ibig sabihin nila roon kaya't tinanong niya si Gould para sa paliwanag at sinabi nito kay Kurt na simula ngayon, siya ay sisantehin na at di maintindihan ni Kurt kung bakit siya sisantehin kaya't tinanong niya siya kung may nagawa ba siyang mali. At sinabi nito na ang problema ay hindi sapat ang ginagawa ni Kurt. Totoo siya ang nag-aasikaso ng mga gawain ng pangkat ngunit bukod doon, siya ay ganap na walang silbi sa labanan at ang mga pangkat ay pinapayagan lamang magkaroon ng 4 na miyembro kaya kung nais nilang maging mas malakas, kailangan nilang palitan si Kurt ng isang makapangyarihang salamangkero o kahit man lamang isang taong kayang lumaban. Nakiusap si Kurt na hayaan siyang manatili sa pangkat ngunit sinipa siya ni Gould sa tiyan dahil sawa na siya sa pagrereklamo ni Kurt, hindi na nila siya kailangan at iyon na ang huling desisyon at kinabukasan, umalis si Kurt sa nayon mag-isa at walang patutunguhan at walang laman ang kanyang wallet na mas walang laman pa kaysa sa kawalan. Sa kalaunan ay nakarating si Kurt sa lungsod ng Sa at halos ubos na ang kanyang mga barya kaya kailangan niyang makahanap agad ng bagong trabaho. Nakita niya ang isang ahensya para sa pansamantalang trabaho at nagpasya siyang subukan ito. Pagpasok niya ay sinalubong siya ng resepsyonista at tinanong siya kung nandoon siya upang umupa ng tao o maghanap ng trabaho. Matapos sabihin ni Kurt na naghahanap siya ng trabaho, ipinaalam sa kanya ng resepsyonista na kailangan niyang sumailalim sa isang panayam at pagsusulit sa kakayahan muna. Hiningi sa kanya ang pangunahing detalye tulad ng kanyang pangalan, edad at bayang pinagmulan kaya sinabi niya na ang pangalan niya ay Kurt Rockins, 15 taong gulang, at siya ay mula sa nayon ng Hash sa Shin Mountains. Hindi alam ni Kel na may nayon sa mga bundok na iyon kaso nagpatuloy siya sa pagtatanong tungkol sa kanyang kasaysayan sa trabaho. Sinabi ni Kurt na siya ay bahagi ng Flaming Dragon Fang ngunit ang ginagawa niya lamang para sa kanila ay mga pangunahing gawaing bahay at kamakailan lang siya ay sinibak. Nagulat si Kel na malaman na si Kurt ay bahagi ng S-rank na pangkat at kahit na hindi siya masyadong nakatulong sa kanila, ang pagkakaroon ng pangalan ng pangkat sa kanyang aplikasyon ay tiyak na makakatulong sa kanya na makahanap ng bagong trabaho. Natuwa si Kurt na marinig ito at ang kailangan na lang niyang gawin ay makumpleto ang pagsusulit sa kakayahan upang malaman ni Kel kung ano ang kanyang mga lakas at kahinaan. Ang mga kakayahan sa mundong ito ay mga regalo na ibinigay ng Diyos at kung maswerte si Kurt, maaari niyang matuklasan ang isang nakatagong talento ngayong araw. Ang mga kakayahan ay may grado mula G-rank hanggang sa Trip S-rank at napakalaki ng pagkakaiba ng mga grado sa kakayahan, na ang isang may G-rank sa kasanayan sa espada ay bahagya lamang makakaswing ng espada, habang ang isang may A-rank sa kasanayan sa espada ay madaling makakahati ng bato. Nasasabik si Kurt na malaman kung mayroon siyang talento ngunit sa kasamaang palad, ang bawat combat aptitude sa kanyang papel ay nasa G-rank kaya wala siyang pag-asa na kumuha ng anumang role sa labanan. Nawalan ng pag-asa si Kurt kaso sinabi sa kanya ni Kel na may pagkakataon pa rin na maaaring magaling siya sa isang trade skill tulad ng alchemy o pagpapanday, bagaman ang technician na humahawak ng mga pagsusulit sa kakayahan ay kasalukuyang nasa bakasyon kaya kailangan bumalik ni Kurt sa susunod na linggo para sa pagsusuri.
Sinabi niya na hindi siya magtatagal dahil isang piraso na lang ng tinapay ang layo niya sa pagiging walang pera kaya kailangan niyang makahanap ng trabaho ngayon din. Naintindihan ni Kel ang sitwasyon ni Kurt kaya't hiniling niya kay Kurt na subukang buhatin ang isa sa mga sandbag doon. Sinubukan ito ni Kurt at nang hawakan niya ang bag at nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon, halos parang hinigop ng buhangin ang kaunti niyang mana at gayunpaman, naibsan niya ang bag at dahil sapat ang lakas niya para doon at naisip ni Kel na kaya niyang humawak ng trabaho sa konstruksyon. Binanggit niya kay Kurt na ang Margravate ng Tone ay kasalukuyang nangangailangan ng mga manggagawa para tumulong sa pagkukumpuni ng mga pader ng lungsod, kaya maaari siyang makakuha ng trabaho doon kung siya'y magsusulat ng liham ng rekomendasyon para sa kanya. Nagpapasalamat si Kurt sa tulong niya kaya't agad siyang tumungo upang makipagkita sa Margrave. Nakita ng Margrave ang liham na nagsasabing nais magtrabaho dito si Kurt ngunit sa totoo lang ay hindi niya iniisip na kayang hawakan ni Kurt ang trabaho sa konstruksyon, pero kailangan niya ang lahat ng tulong na maaari niyang makuha kaya nagpasya siyang bigyan si Kurt ng pagkakataon. Inutusan niya si Kurt na haluin ang ilang semento at gamitin ito para kumpunihin ang pader at ang kanyang bayad ay ibabase sa dami ng kanyang nagawa. Babalikan ng Margrave si Kurt mamaya para tignan ang kanyang progreso at sinabi niya kay Kurt na kailangan niyang magsimula na agad, dahil kung hindi niya nagamit ang kahit kalahati ng isang bariles ng semento sa oras na bumalik ang Margrave, magiging mababa ang kanyang bayad. Nais magtanong ni Kurt dahil hindi nabanggit ng Margrave ang tungkol sa pagbuhos ng mana sa semento upang patibayin ito, kaso nagpasya siyang manahimik dahil baka pangkaraniwang kaalaman na ito, gayunpaman ay nagulat siya na ang kota ay kalahati lamang ng bariles ng semento dahil mukhang napakadali nito. Kaya't nagpasya si Kurt na gamitin ang kasing dami ng semento na kaya niya bago bumalik ang Margrave. Pagbalik ng Margrave ay nagulat siya na nakita niyang tapos na ni Kurt ang isang buong seksyon ng pader, humingi ng tawad si Kurt sa kanya dahil maaari pa sana siyang gumawa ng higit ngunit naubos na ang semento niya sa kalagitnaan. Nahihirapan pa ring paniwalaan ng Margrave na talagang nakumpuni ni Kurt ang mahigit sa 1/4 ng malaking kanlurang pader kaya tinanong niya si Kurt kung paano niya nagawang ayusin ang tuktok ng pader at ipinaliwanag niya na hinagis niya lang ang semento doon at gumamit ng isang stick para mapantay ito. Karaniwan ay tatawagan ng Margrave si Kurt dahil imposible ang tunog noon at nakita ni Kurt na kahit papaano ay nagawa niyang magtagumpay kaya't dapat siya ay nagsasabi ng totoo. Tinanong siya ng Margrave kung gaano katagal niya balak magtrabaho doon, at sinabi ni Kurt na kailangan niya lang ng trabaho sa loob ng 1 linggo. Natuwa ang Margrave na marinig ito at iginiit kay Kurt na sapat na ang nagawa niya para sa araw na iyon kaya maaari na siyang umuwi. Wala siyang sapat na pera sa kanya upang bayaran si Kurt para sa lahat ng trabaho na nagawa niya, kaya binigyan niya ito ng isang maliit na supot ng pera at nangako na ipapadala ang natitira sa pamamagitan ng temp agency. Namangha si Kurt dahil mas marami ang pera sa maliit na supot kaysa sa kanyang kikitain noon habang nagtatrabaho siya sa partido ng mga bayani. Sa susunod na ilang araw ay patuloy na masipag na nagtrabaho si Kurt sa pagkukumpuni ng pader, ngunit bigla ang sinabi sa kanya ng Margrave na siya ay tanggal na. Nagtaka si Kurt kung bakit, kaya ipinaliwanag ng Margrave na ang pagkukumpuni ng pader ay upang magbigay ng trabaho sa mga taong nasa kahirapan, ngunit masyadong mahusay si Kurt kaya't kung patuloy siyang magtatrabaho doon ay wala nang matitirang trabaho para sa iba. Hindi galit ang Margrave kay Kurt ngunit sa nakita niya ang kakayahan ni Kurt ay nasa antas na SS, kung hindi man triple S rank kaya mas mabuti pang magtrabaho siya sa Royal Capital o sa iba pa, binigyan niya si Kurt ng malaking bayad bilang compensation sa biglaang pagtanggal at umalis. Subalit maling naintindihan ni Kurt ang sitwasyon at inakala niyang gusto lang siyang paalisin ng Margrave dahil sa pagiging isang kakila-kilabot na manggagawa. Bumalik siya sa temp agency at nakipagkita kay Kel para sabihin na siya ay tinanggal, at aabutin pa ng ilang araw bago masuri ang kanyang mga trade attribute. Biglang may nangyaring gulo sa front desk at mukhang may isang babae na sinusubukan na mag-set up ng isang ad para sa recruitment, kaso binanggit ng receptionist sa desk na walang sino mang pumayag na magtrabaho sa ilalim ng nakakatakot na mga kondisyon na inaalok niya. Gayunpaman ay patuloy na iginiit ng babae na subukan ng receptionist na makahanap ng isang tao at nagsisimula na itong magdulot ng kaguluhan kaya lumapit si Kel upang alamin kung ano ang problema. Ipinaliwanag ng kasamahan ni Kel na nais ng babae na kumuha ng isang menor de edad upang maghukay sa isang bundok na hindi pa nasusuri.
Kaso tumatanggi siyang mag-alok ng bayad ng maaga at iginiit na magbabayad lamang siya kung matagumpay ang paghuhukay. Sumang-ayon si Kel na walang sino man sa kanilang tamang pag-iisip ang pumayag sa mga tuntuning iyon kaya sinubukan niyang kumbansihin ang babae na kumuha ng mga investor upang paunlarin ang mina. Binanggit ng babae na hindi niya magagawa iyon dahil kung hindi niya mabayaran ang mga buwis sa katapusan ng linggo, ang kanyang mina ay ma-empower count at sa puntong ito, lumapit si Kurt at sinabing handa siyang tanggapin ang trabaho na iyon dahil sa kanyang nayon. Tumulong siya sa paghuhukay sa mina kaya't mayroon siyang sapat na karanasan. Tinanong siya ni Kel kung sigurado ba siya na gusto niyang tanggapin dahil sa kontratang inaalok ng babae, posibleng hindi siya mabayaran sa lahat. Bago pa man makasagot si Kurt, pinutol siya ng babae at sinabing umaasa siya na makakuha ng isang malakas na dwarf at hindi isang walang muwang na batang mukhang si Kurt, at masama ang kanyang loob na papagawin ito kay Kurt. Subalit ang anumang dwarf ay mangangailangan ng bayad na hindi bababa sa 10 pilak at hindi kayang magbigay ng ganong halaga ng babae, kaya't napagpasyahan niyang kunin na lang si Kurt. Habang umaalis sina Kurt at ang babae at doon ay nalungkot si Kel sa pagpayag niyang tanggapin ni Kurt ang trabaho dahil sa totoo lang, hindi ito sulit sa oras at sa palagay niya ay mas mabuti pang magtrabaho si Kurt sa isang brothel dahil handa siyang magbayad ng malaking halaga para makasama siya sa isang gabi. Habang nag-iisip siya tungkol kay Kurt ay tinawag siya ng kanyang kasamahan dahil mayroong bank transfer na dumating, ito pala ang natitirang bayad na ipinangako ng Margrave bilang kabayaran sa lahat ng ginawa ni Kurt sa pader. Inaasahan ni Kel na ito'y nasa 50 pilak lamang ngunit ito pala ay tseke para sa 200 ginto at iyon ay malaking halaga. Nagulat siya na nakagawa si Kurt ng ganun kalaking pera kaya't aksidenteng natapilok siya sa mga sandbag sa sahig. Lumapit ang kanyang kasamahan at pinaalalahanan siya na mag-ingat dahil hindi ordinaryong sandbag ang mga ito. Ginagamit ang mga ito upang sukatin ang dami ng mana na taglay ng isang tao at nagiging mas mabigat kapag hinawakan ng isang tao na may malaking reserba ng mana. Karaniwan ay hindi ito tumutugon sa ordinaryong tao kaya madali itong nabubuhat ni Kel, ngunit naalala niyang nahihirapan si Kurt nang buhatin niya ito ilang araw na ang nakalilipas kaya nagsimula siyang magtaka kung talaga bang ordinaryong bata lang si Kurt. Samantala ay naglalakad sina Kurt at Yulysha papunta sa kagubatan para makarating sa kanyang kampamento, kaso pagdating doon at medyo nag-aalala si Kurt dahil iisa lamang ang tent, sinabi ni Yulysha na sapat na malaki ang tent para sa kanilang dalawa na magkatabi matulog kaso iginiit ni Kurt na hindi siya makakatulog kung katabi niya ang isang magandang babae tulad niya. Nainis si Yulysha nang tawagin siyang maganda ni Kurt dahil inisip niya na sinusubukan lang siyang bolahin ni Kurt. Dagdag pa niya na talagang iniisip niyang maganda si Yulysha at napagtanto ni Yulysha na sinsero si Kurt sa kanyang sinabi, kaya't binitawan niya ito at inabutan siya ng isang patatas para sa hapunan. Isang simpleng pinakuluan na patatas lamang ito kaso matagal nang walang nagluluto para kay Kurt kaya labis niya itong pinahahalagahan, nagpapasalamat din siya dahil kasama niyang kumakain si Yulysha. Dahil palagi siyang pinagbabawalan ni Guv at ng iba pang kasama sa partido ng mga bayani na kumain sa parehong silid kasama sila. Kinagabihan ay nagpunta na sa kama sina Kurt at Yulysha pero nahihirapan si Kurt na makatulog dahil pumasok sa kama si Yulysha na naka-underwear lamang, hindi siya makakatulog sa ganitong sitwasyon kaya nagpasya siyang lumabas ng tent at doon matulog sa labas para sa gabi. Nang umalis si Kurt ay dahan-dahan na nagmulat ng mata si Yulysha dahil kunwari lang siyang natutulog. Sinadya niyang matulog na naka-underwear upang malaman kung anong uri ng tao si Kurt na kung abalahin ba siya sa kanyang pagtulog, ngayon ay alam na niya na mabuting tao si Kurt. Kinabukasan ay nagising si Yulysha at lumabas ng tent at nakita niya si Kurt na natutulog malapit sa isang puno at bahagyang nakaramdam siya ng pagkaawa dahil pinatulog niya ito sa labas, ngunit napansin niyang ayos na ang kanyang jacket at nang magising si Kurt, tinanong siya ni Yulysha kung siya ba ang nagayos ng kanyang jacket at kinumpirma niya ito. Humanga si Yulysha sa kanyang talento sa pananahi at nagsimula siyang magtaka kung magaling din kaya si Kurt sa pagmimina, ngunit huli na para maghanap pa ng ibang kasama kaya't kailangan na nilang magtrabaho. Tinanong ni Kurt si Yulysha kung may napili na ba siyang lugar para simulan ang pagmimina, pero plano lang sana ni Yulysha na maghukay sa mga random na lugar at umasa na makakita ng mahahalagang mineral. Sinabi ni Kurt na hindi siya makakakita ng kahit ano kung ganoon ang kanyang paghahanap at ipinaliwanag na alam niya ang isang mas epektibong paraan. Dinala niya si Yulysha sa isang bahagi ng bundok at matapos maghanap ng kaunti, nakakita siya ng isang bato na puno ng mga hiyas.
Nagulat si Yulisha na ganun kadali niya itong natagpuan at sa loob lamang ng ilang minuto, natagpuan ni Kurt ang bawat isang hiyas sa bahaging ito ng bundok. Halos hindi makapaniwala si Yulisha dahil kung maibebenta niya ang lahat ng mga hiyas na ito ay makakabayad na siya ng kanyang utang. Subalit iginiit sa kanya ni Kurt na hindi niya maaaring ibenta ang mga ito at napagtanto ni Yulisha na tama siya dahil si Kurt ang nakakita sa lahat ng mga ito kaya siya ang may karapatan sa pera. Pero hindi iyon ang ibig sabihin ni Kurt at sinubukan niyang ipaliwanag na mas tataas ang halaga ng mga hiyas kung gagawin muna niya itong mga mahiwagang kristal. Nag-alala si Yulisha tungkol dito kaso ipinaliwanag pa niya na mayroon lamang 10 mago sa buong kaharian na may kakayahang gawing mahiwagang kristal ang mga hiyas at habang sinasabi niya ito, natapos na ni Kurt gawing isang mahiwagang kristal ang isang hiyas. Labis na nagulat si Yulisha dahil hindi lamang nakagawa si Kurt ng mahiwagang kristal, ngunit agad niya itong nagawa samantalang ang pinakamahuhusay na mago ay aabutin ng hindi bababa sa 1 oras para makagawa ng isang mahiwagang kristal. Matapos mabago ni Kurt ang lahat ng mga hiyas sa mga kristal, pumayag siyang hayaang ibenta ni Yulisha ang mga ito kaya umalis siya habang naiwan si Kurt sa bundok dahil may ilang bagay pa siyang nais tapusin. Tumungo si Yulisha sa ahensya ng adwana sa lungsod at sinabi na nais niyang magbenta ng ilang mahiwagang kristal sa Royal Capital. Dahil lubos na mahalaga ang mga mahiwagang kristal at tinanong siya ng ahente kung saan niya nakuha ang mga ito, walang maniniwala sa kanya kung sasabihin niyang isang batang lalaki ang lumikha ng mga ito kaya't ipinakita niya ang kanyang emblem ng Royal Family upang itigil ang mga tanong. Ito ay isang uri ng blanco dahil matagal na siyang tumigil sa pagtatrabaho para sa Royal Family at nakalimutan lamang nilang bawiin ang kanyang emblem. Ngunit gumana ang tactics kaya't pinayagan siya ng ahente ng adwana na gamitin ang teleportation circle papunta sa kabisera. Pagdating niya roon ay dumiretso siya sa tindahan ng isang lumang kaibigan at sinabi niyang mayroon siyang ilang mahiwagang hiyas na ibebenta at tiningnan ni Mimiko ang mga kristal at sa una, hindi ito mukhang magkakahalaga ng marami ngunit sa mas malapitang inspeksyon, natuklasan niyang mayroon itong 10 beses na mas maraming mana kaysa sa karaniwan. Kaya't ang bawat isa sa mga kristal na ito ay nagkakahalaga ng 10 ginto. Hindi makapagsalita si Yulisha dahil binigyan siya ni Kurt ng 50 piraso nito, kaya't kalmadong inabot ni Mimo sa kanya ang isang bag na may 500 gintong barya, ngunit bago umalis si Yulisha ay may 2 kahilingan si Mimo. Una, nais niyang ipapangako ni Yulisha na ibebenta lamang ang mga kristal na tulad nito sa tindahang ito dahil magiging sakuna kung ang mga kristal na ganito kalakas ay malayang makakalat ng walang regulasyon. Pangalawa ay nais niyang malaman ang pangalan ng taong lumikha ng mga kristal. Pumayag si Yulisha sa unang kondisyon, ngunit sinabi niyang hindi niya masasabi kay Mimiko ang pangalan ng tagalikha ng mga kristal dahil kailangan muna niyang hingin ang pahintulot nito. Si Mimiko ay isang court mage para sa Royal Family kaya sinubukan niyang gamitin ang kanyang posisyon para utusan si Yulisha na ibigay ang impormasyon tungkol sa mahiwagang mago, kaso dahil hindi na nagtatrabaho si Yulisha para sa Royal Family at hindi siya obligadong sumunod kay Mimiko. Napagtanto ni Mimiko na hindi niya mapipilit si Yulisha na ibigay ang impormasyon kaya hiniling niya na tiyakin ni Yulisha na hindi lilipat sa ibang bansa ang mago. Gusto rin niyang sabihin ni Yulisha sa kanya na kung pumayag siyang magtrabaho para sa Royal Family, handa si Mimiko na bigyan siya ng titulo ng count at buong access sa Royal Research Lab at lahat ng benepisyo nito. Pagkatapos ay umalis si Yulisha sa tindahan ni Mimo at kinabukasan, bumalik siya sa bundok para makipagkita kay Kurt, ngunit nagulat siya na makitang nagtayo si Kurt ng isang buong bahay sa panahong wala siya. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.